Aral sa likod ng bawat laro. Sa bawat laro, hindi lamang ang kasanayan sa paghawak ng tako at pagtama sa mga pamato ang sinusubok. Ito rin ay nagsisilbing salamin ng ating ugali, diskarte, at pagkatao. Madalas, kapag tayo ay natatalo, agad nating isinisisi ang lahat sa swerte ng kalaban o sa paniniwalang sila ay nakatsamba lamang. Ngunit kung ating susuriing mabuti, ang tunay na dahilan ay madalas na nasa ating sarili. Maaaring pinabayaan natin ang sapat na pagsasanay, o kaya naman ay naging kampante tayo bago pa man magsimula ang laban. Sinasabing ang mga naranasang pagkatalo ay nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang aral. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Kapag may taong tumalo sa iyo, ipinapakita lamang nito na mayroon pang kakulangan sa iyong kakayahan at kailangan pa ng pagpapahusay. Itinuturo nito kung kailan dapat maglaan ng panahon upang magsanay ng mabuti at kung kailan dapat maging maingat sa pagpili ng mga kakalabanin at sa bawat galaw sa laro. Sa halip na magtanim ng panghinaan ng loob o sama ng loob, mas mainam na tingnan ang pagkatalo bilang isang paalala. Ang karanasang ito ang magpapatalino sa iyo upang hindi ka na madaling matalo muli sa hinaharap. Ang aral na makukuha mo rito ay higit pa sa halaga ng anumang premyo o yaman. Sa kabilang banda, ang pagkapanalo ay nagdadala ng ligaya at kapanatagan ng loob. Ngunit ang tunay na paghubog sa iyong pagkatao ay nagmumula sa mga pagkakataong ikaw ay nabibigo. Dahil sa pagkatalo, mas lumilinaw ang iyong mga prinsipyo at diskarte sa laro. Nalaman mo kung ano ang tama dahil nakita mo mismo kung saan ka nagkamali. Hindi ka na mananatiling katulad ng dating manlalarong madaling sumuko. Sa halip, ikaw ay magiging mas mahusay, mas matyaga, at mas maingat dahil alam mo mismo kung gaano kabigat at kasakit ang pakiramdam ng mabigo sa pakikipaglaban. Ang iyong mga karanasan sa laro ay isang pinaghalong daan ng ligaya at aral. Ang bawat laban, maging ito man ay magwawagi o mabibigo, ay may mahalagang tungkuling ginagampanan. Ang mabubuting kalaban ay nagbibigay ng magandang palitan at kasiyahan, samantalang yaong mga mahigpit o mahirap talunin ang nagtuturo sa iyo ng tunay na kahalagahan ng karanasan. Tulad din sa tunay na buhay, ang mabubuting tao ay nagbibigay sa atin ng ligaya, samantalang yaong mga nagdudulot ng pagsubok at sakit ang nag-iwan ng pinakamahalagang aral. Hindi natin dapat isisi ang buhay sa mga nangyayari. Ang mga tao lamang ang may sariling kilos at desisyon. Ang masasamang karanasan ay hindi parusa, kundi mga hakbang upang tayo ay lumago, tumibay, at matutong pumili ng kapayapaan at tamang landas. Kaya sa halip na magtanim ng galit o sisihin ang kapalaran, tanggapin mo ng buong puso ang bawat pangyayari. Kunin mo ang aral, panatilihin ang mabuting asal, at gamitin ang lahat ng iyong pinagdaanan upang maging mas mahusay na manlalaro at mas mabuting tao. Ang mga taong dumaan sa iyong buhay, mabuti man o hindi, ay bahagi lamang ng iyong paglalakbay, ngunit ang karunungang makukuha mo sa kanila ay mananatili sa iyo habang buhay.